Perfect nga din na mag-iwan ng sticker dito sa Danarak Falls dahil nakaalis na naman tayo ngayong araw at naiisipan na naman natin na mag-iwan ng sticker. Habang nagbibideo tayo, napapaisip tayo kung saan natin pwedeng ilagay yung sticker. Nice day ngayong araw. Aalis tayo, syempre may pupuntahan tayo. At andito na rin yung magiging service natin ngayong araw. Kaya ano pang hinihintay? Let's go. Pumasok na tayo para makaalis na. Ang ganda ng mga tanawin sa pupuntahan natin. Dahil ngayong araw ay pupunta tayo ng Tanay Rizal. Birthday kasi ng aking lola, kaya pupuntahan namin siya. Siya yung magulang o nanay ng father ko. Sa Tanay Rizal siya nakatira dun sa kapatid ng papa ko. Kaya pupunta tayo ngayong araw kila tita para mapuntahan si lola. First time ko nga lang din makakapunta sa lugar nila. At nandito na nga din kami. 76 years old na nga si lola. Nauna pang nawala yung anak ni lola na si papa. Nakakalungkot nga lang isipin na wala na si papa at kami na lang yung pupunta sa kaarawan ni lola. Pero ganun talaga ang buhay. Walang permanente. Hindi natin alam yung pwedeng mangyari ngayon o bukas. Kaya kung maaari gawin natin yung mga bagay na gusto natin gawin o mahalin pa natin lalo yung mga mahal natin sa buhay. Si lola nga ay nagdarasal na. Mahilig talaga yan magbasa ng Bible. Kumanta at nag-iwan pa yan ng Bible verse. Bago tayo kumain para maumpisahan na kainin yung mga hinandang pagkain sa kaarawan ni lola. Simple lang yung handaan. At ang mga bisita ay mga anak niya at kasama ang mga apo niya. At kahit wala na yung father ko, andito pa rin naman kami. Mahal namin yan si lola. Sobrang bait at mapagmahal yan si lola. Dahil na-try din ni lola ang tumira sa bahay dati. Nung bata pa nga ako, halos hindi ko yan nakitang nagalit si lola. Tahimik at masayahin. At mararamdaman mo talaga yung pagmamahal niyan ni lola. At matatandaan ko lang na reaksyon niyan, mahinahon na pananalita at mahilig yan yumakap. Dahil tapos nang magdasal at mag-message, carbon check muna tayo. Carbon check, kaninong daliri yan. Kapag may gantong handa, ito kagad yung unang tinitikman. Quality naman at malutong. Ayun nga yung kanina pang hinihintay. Galing pa nga daw ng Laloma, kaya medyo matagal yung pagdating. Halos lahat kasi ng pagkain ay in order. Sulit naman yung paghihintay dahil masarap naman yung mga pagkain. Iba't ibang luto nga ng karne ang matitikman mo. Pero ito yung pinakailangan nating i-check. Kung malutong pero hinay-hinay lang. Dahil medyo tumatanda na tayo ng konti. Kaya itong kainin natin ay lupyang sariwa para medyo may gulay naman. Tapos pampatanggal ng umay, dessert muna tayo. Napakasarap nga ng mga pagkain. Pero saktuhan lang yung kinain natin. Dahil medyo mahina lang tayo kumain. May nagpipicture nga sa labas. At nakaredy na dahil aalis pa tayo. Maliligo nga daw tayo dahil mahinit yung panahon. Magpapalamig muna tayo. At pupunta tayo sa Danarak Falls. Kaya ano pang hinahantay? Alis na tayo, let's go. Itong falls pala na pupuntahan natin ay hindi kalayuan sa bahay o lugar ng bahay nila tita. At napakaganda nga din ng lugar ng Tanay Rizal. At mataas nga din yung lugar. May mga bundok. Makikita mo nga yung bahay na mga nasa baba. At madadaanan mo din yung mga sigsag na daanan. Andito na nga rin pala tayo sa Danarak Falls. Pero papunta pa lang tayo ng entrance. Medyo mainit nga yung panahon. Parang sobrang sarap maglublob sa tubig. Hapon na nga kami nakapunta pero mainit pa rin. At napakarami pa ring tao. First time ko nga lang din makapunta dito. Maganda yung view dahil puro green yung makikita mo. Medyo nakakatakot nga lang itong daanan. Dahil gawa sa kahoy yung mga tatapakan mo. At medyo mataas din yung pwede mong pagbagsakan. Medyo mag-aalangan ka nga lang tumapak sa ibang kahoy. Pero mukhang matibay naman. Medyo matatakutin lang tayo. Pagpasok mo nga sa loob, ito yung bubungad sa'yo. May mga tindahan na pwede kang bilhan. May mga pagkain, damit, at iba-iba pang paninda. Pero ang mission natin ngayon ay lumublob sa tubig. Para kahit papano malamigan yung katawan natin. Dahil grabe, sobrang init talaga ng panahon ngayon. Kaya ang daming taong gustong magpalamig. May dadaanan na naman tayong kahoy na apakan. At nakakapag-isip na naman tayo ng hindi maganda. Paano kasi kung biglang wag naman sana? Buti nga nakalagpas na tayo at nakahanap na sila ng cottage. Marami pala tayong magkakasama. Kasama yung mga pinsan, pamangkin, tita at tito, pati na si lola. At excited na nga silang lumublob sa tubig. Kahit hapon na nga kami pumunta ay napakarami pa ring tao. Syempre hindi magpapahuli dyan yung anak ko na mahilig talaga sa tubig. Kapag maliligo kami halos hindi na umaahon sa tubig. Malaking bagay nga din na hapon na kami nakapunta para hindi sila babad sa araw. Alas 4 na nga pero may araw pa rin. Talagang grabe yung panahon ngayon at sobrang init. Kahit hindi ka kumilos ay pagpapawisan ka talaga. Kaya perfect na
na talagang maligo sa panahon ngayon. Lalo na yung tubig ng falls na napakalamig. At perfect nga din na mag-iwan ng sticker dito sa Danarac Falls. Dahil nakaalis na naman tayo ngayong araw at naiisipan na naman natin na mag-iwan ng sticker. Habang nagbibideo tayo, napapaisip tayo kung saan natin pwedeng ilagay yung sticker. Kaso sa kasamaang palad, pauwi na tayo, nakalimutan nating mag-iwan ng sticker. Huminto nga tayo dito sa gas station para makapag-CR. Napakalinis nga din ng CR nila dito at maghihilamos muna tayo at pupunta ng 7-Eleven para makapagkape. Dahil medyo malayo nga din yung biyahe, kumain muna tayo ng konti para hindi magutom. Nakakagutom naman kasi talagang bumiyahe at mas masarap bumiyahe nang may laman yung tiyan. At heto na nga din at nakauwi na tayo. Thanks God kasi nakauwi tayo ng maayos. At salamat din sa naging driver natin ngayong araw at sa lahat ng ating mga nakasama.